Moderno pero mas mura. Ganyan ang pagbibida ng ilang local manufacturer sa gawa nilang modern jeepney. Magbabalita si Mon Gualvez. Bumabiyahe na sa rutang Pasay-Makati ang mas mataas na klase ng jeepney nito na 13 pesos ang pamasahe. 2 pisong mas mababa sa mga modernong jeepney na kung tawagin ng iba ay minibus. Gawa ang jeepney ito ni Orlando Marquez ng grupong Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTOP. Ito po ay PNIS compliance dahil nakakatayo na ang tao sa loob. Pangalawa, ang pintuan nito ay nasa tagiliran. At ang pangatlo, ito ay air condition. Ang halaga nito nasa 750,000 pesos. Dagdagan lang ng 300,000 piso, kaya nang palitan ng makina at makipagsabayan sa Euro 4 na hindi nagbubuga ng maitim na usok. Halos ganito rin daw ang itsura ng inaalok nila sa DOTR na electric jeepney o yung pinatatakbo ng kuryente. Nagkakahalaga naman yan ng 2.5 million pesos. Full electric din ang alok ng Francisco Motors na nasa 985,000 pesos naman. Di aircon, may CCTV camera at automated ang pangongolekta ng pasahe para sa 30-passenger ready nilang unit. Kaya nitong tumakbo hanggang 150 kilometers ang layo kapag fully charged. 15 to 20 minutes lang daw kapag fast charging. Ang Saraw na isa sa mga unang manufacturer ng Pinoy jeepney, gumawa na rin ng modern version. Side-facing, automated din ang pagbabayad ng pasahe, may TV, CCTV at fire extinguisher pa sa loob. At ang prototype nila, fully electric din muna. Ang presyo naman yan, nasa 2.6 million pesos. Building the structure, the body chassis, kaya ng mga Pilipino. Kaso ang wala sa atin, powertrain. It's either combustion engine or the full electric powertrain. Dapat ituro din sa mga manufacturer, sa local manufacturer, kung saan makakakuha nito at bigyan ng magandang incentives. Nasa 950,000 pesos ang presyo ng isang traditional na jeepney. Kapag in-upgrade o minodernize ito, kailangan ng bagong makina na nasa halagang 600,000 piso at air conditioning na halos 200,000 pesos. Sumatotal, kulang-kulang 2 milyong piso. Kumpara pa rin sa nasa 2.5 hanggang halos 3 million pesos kapag bumili ng mga gawang imported. Sa One Balita Pilipinas, sinabi na ng OTC na handa naman daw ang pamahalaang tanggapin ang mga kasalukuyang jeepney na nirebuild. Ang kailangan na lang natin is magkaroon pa ng masusing usapan, pagsusuri, para makita natin paano ba natin maipapasok talaga rebuild siya, ngunit safe, reliable, at saka pasok sa standards. Sa datos ng LTFRB, hindi bababa sa 300 ang mga ruta ng jeepney sa Metro Manila na hindi nag-consolidate o bumuo ng kooperatiba. Tinatayang 600 jeepney units ang kasama dito. Pero balak ng LTFRB na magbigay pa ng last chance. Para yung mga napariwara nung una, naniwala sa mga propaganda, and they realize that they really have to toe the government line, meron po kami inilalaan na programa sa kanila. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH.